Salitang napakasakit. Hindi ganon ang Pilipino. Rich or poor, may class naman tayo ng konti. Sinasabi po ng asawa ko, pag naririnig nila ang bagong Pilipinas, ang ibig sabihin nito ay hindi kailangan awayin ang mga taga-private sector. Instead, dapat gawin silang mga partners sa mga proyekto ng gobyerno. Sa dami-dami po nating mga problema, we should realize that government can't do it alone. It has to work hand in hand with the private sector. Ako po, galing po ako sa private sector. And in 1,606 days, babalik na naman ako sa private sector. Wala na pong terno, makeup, Facebook, Instagram, at kung ano pa. In the meantime, I will try to follow my husband's vision of bringing the private sector closer to government so we can all work together for our bagong Pilipinas. Nagkaroon po ng haka-haka, ugong-ugong. Wala namang confirmation, subalit kumalat po itong mga impormasyon patungkol sa napipintong pagbubuwag daw ng Task Force Davao. At yan ay dahil sa mga intriga ng mga intrigiro sa nangyayaring political conflict ngayon sa ating bansa at sa nangyayaring mga maiinit na issues kung saan nai-involve po ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At sinasabi ng mga intrigero o mga marunong po sa pagsulsol ng impormasyon na ang Task Force Davao daw ay isang binuong unit ng Armed Forces para magsilbing protektor ng pamilya Duterte sa Davao, which is farthest from truth sapagkat yan po ay binuo noong panahon ng kasagsagan ng mga terrorist bombing and terrorist threat operations in southern Mindanao, particularly in Davao region, even prior to the night market bombing noong panahon ng 2016 or 2017. So prior to that, may mga insidente ng pangbobomba. And because of that, nabuo ang Task Force Davao as a composite unit of the Armed Forces of the Philippines dedicated to fight off terrorism and to secure Davao as the flashpoint of southern Mindanao in that area of Mindanao region. Brother Franco, Yes. dahil dyan ay nagkaroon ng pahayag ang Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. Take it away regarding that sa aking binigyan ng introduction. Yes, ka Eric, maliban dyan, meron talagang naging statement na malinaw na sa video footage na ating papakita mamaya, pero meron din siyang naging pahayag dahil bumisita rin siya sa Eastern Mindanao Command kung saan nandito nga ka Eric. Ang mga sundalo ng Eastern Mindanao Command pinaalalahanan na maging tapat sa isang republika ng Pilipinas. Nag-iisang republika. Yeah, nag-iisang republika ng At ang Pilipinas. Eastern Mindanao Command, by the way, mga kababayan, Ma'am Lorraine and Brother Franco, nakabase ito sa Panacan, Davao City. Correct, Eric. Ito nga ka Eric, ito babasahin ko. Itong isa sa mga lamang ng paalala ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. sa kanyang pagbisita sa mga tropa ng 10th Infantry Division at Eastern Mindanao Command itong February 3, 2024. Naniniwala ang general na hindi magagawang magtaksil ng mga sundalo sa kanilang sinumpaang tungkulin bilang isang profesional na kawal ng pamahalaan. Ayon pa kay Bronner, I am not worried because I know that the new breed of soldiers are professionals. Let us remain united and loyal to the Constitution and the chain of command. Patuloy ring hinimok ni General Bronner ang mga kasamahan nito na mag-focus lang sa kanilang trabaho. Iisa lang anya ang ating Pilipinas at iisang bansa kung kaya't dapat na ipagmalaki natin ito bilang iisang mamamayang Pilipino. And I quote, focus lang tayo sa trabaho natin. Isa lang ang ating Pilipinas. Isa lang ang ating bansa. Let us be proud of our heritage. Let us be proud of who we are as a people. Pilipino tayong lahat kaya mahalin natin ang ating bansa. Dagdag pa ng general. At sa kanya sa pinakauling paragraph ka Eric, nauna lang nilinaw din ng Armed Forces of the Philippines na ang pagbisita ni Bronner sa Mindanao ay upang kamustahin ang moral ng mga tropa doon sa gitna ng mga ginagawa nitong pagtulong sa mga biktima ng kalamidad sa malaking bahagi ng Davao Region taliwas sa umano'y
planong pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na unang nagpahayag ng pagsasarili ng Mindanao bilang isang republika. Yan. Pero kasunod dito ka, Eric, Sige. meron tayong video. Ito. May video siya, mas maganda pakinggan natin Panoorin para po natin. makapag-komentaryo. Yan, panoorin po natin ang naging pahayag ng ating Armed Forces of the Philippines Chief. Nandito po tayo ngayon sa isla ng Mabulis sa probinsya po ng Batanes. Ito po yung pinakadulo na isla po ng Pilipinas sa norteng parte ng ating bansa. At makikita niyo po sa likod yung bandila ng Pilipinas. At itinayo po natin dito para ipakita na itong isla na ito ay pagmamay-ari ng Pilipinas. Gusto ko rin pong sabihin na yung balita po na bubuwagin yung Task Force Davao ay hindi po totoo. No? Hindi po totoong bubuwagin natin yung Task Force Davao. Instead, magdadagdag pa ho tayo ng mga task forces sa mga lugar na talagang nangangailangan ng puwersa natin para mapanatili natin yung kapayapaan. Yun lang po at mabuhay ang Pilipinas. So let us take the words of our Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, General Romeo Brawner Jr., for those are official statements coming from the highest commander, no, next to the President, who is the Commander-in-Chief, ang Chief of Staff natin, patungkol sa sandatahang lakas ng ating bansa. Tatlong bagay ang tinumbok niya. Una, in-emphasize niya yung paggigiit na iisa lang ang Republika ng Pilipinas at hindi tayo pwede magkakahiwalay. Constitutional assertion po yun. Nothing new about that. And that is legal, lawful declaration of the Chief of Staff. Number two, sinasabi niyang dapat pangalagaan ang teritoryo ng bansa. Kaya nandyan siya sa isang video clip na nasa dulong bahagi ng Batanes Island Province. Ng Batanes at sa isang isla sa Batanes. Pangatlo, binanggit niya na hindi totoo yung haka-haka at ugong-ugong patungkol sa impormasyon sa pagbubuwag ng Task Force Davao. Ang sabi niya, dadagdagan pa dapat ang mga task forces na lumalaban sa terrorism. Ito po ang aming binabanggit kanina. Matinding pangiintriga po ang ginagawa ngayon sa pamilya Duterte at lahat po ng mga troll operators, paid information disinformation operators ay nakakalat. At matindi po ang pangangailangan na magkaroon ng opisyal na pagpapahayag ang mga pinuno ng ating bansa, lalo na po sa ating security sector agencies, ang ating sandatahang lakas especially. At ngayon, nakita natin na hindi totoo na ang trato sa Task Force Davao ay private armed group or dedicated unit exclusively for the use of the Duterte in Davao. That is farthest from truth at binanggit ko kanina, ang pinagmulan yan ay ang pagbangga at pagbibigay ng dedicated force in the heartland of Davao region, particularly sa Davao City. Ngayon pa lang, just in case, tumuloy ng referendum itong Menchaking PI na ito, then we will have the numbers na i-reject yan. Wala na po ako sa karambola. Okay, magkaliwanagan na rin. Wala yung picture ko dyan, wala yung pangalan ko doon sa sa